Sa ating paglalakbay sa buhay, iba-ibang mga daan ang ating tinatahak. Mga daang tuwid, mga kalsadang kurba, at mga masikip na eskinita. Mga eskinita na nasaksihan ang masalimuot na buhay ng ating mga kapwang nasa laylayan. Kahirapan ang isa sa pinakamalaking sugat ng ating bansa na siyang kaitagan na nating iniinda, ngunit hindi magamot hanggang ngayon. Nagbunga sa suliraning pasa ng ating mga kapwa mamamayan, ang kagutuman. Sa bawat pamilyang may nagaganap na selebrasyon, samot-saring pagkain ang kadalasang inihahanda. Napakarami at madalas pa'y sa sobrang dami nito ay hindi na nauubos at nasasayang lamang. Ngunit hingit sa kaalaman ng lahat, ang bawat pagkain tinatapon natin sa basurahan ay may hirap na kinukuha ang maruruwing pagkain ito. Magkaroon lamang ng laman ang kanilang mga tiyan. Basura man sa ating mga mata, sa mga mahirap, ito'y napakalaking grasya na makakapawi ng kalam ng kanilang mga sikmura. Ang pagpag o mga tira-tirang pagkain ang siyang bumubuhay sa maraming mga pamilya sa kahabaan ng Maynila. Hindi may kakailan ang mga Pilipino ay likas na mahilig sa mga pagkain at mayroong samot-saring putahe na tunay na nakakatakam maski sa mga banyaga. Sa kadahilan ng ito, nagkalat ang mga restaurant o mga kainan sa iba't ibang parte ng bansa. Sa lugar pa lamang ng kinakainan, may kita na ang pagkakaiba-iba sa antas ng pamumuhay sa ating lipunan. Ngunit sa kabilang banda, ang mga Pilipinong nasa laylayan ay pinagtamutan ng pribilehiyong makakain maski sa maliliit na karinderya. Ayon sa isang survey na inilabas ng Social Weather Stations noong Disyembre ng nakaraang taon, sinasabi na tumaas sa 12.6% ng pamilyang Pilipino ang nakararanas ng involuntary hunger o pagkagutom. Tinatayang 2.8 na puntos ang itinaas kumpara sa 9.8% noong Setyembre ng nakalipas na taon. Ang mga pamilyang parte ng porsyentong ito ay siya ring mga pamilyang walang ibang pagpipilian kung hindi umasa sa mga tira-tira ng mga mamamayang mas nakakaangat sa buhay. Pagpag ang siyang nagsisilbing laman ng kanilang mga sikmura at inihahanda sa kanilang hapag. Sa kabila ng banta ng mikrobyo dahil sa pagkain ng kontaminado, ito ay naging kanilang pantawid gutom at pangunahing pangkabuhayan. Lipa na ang ganitong pamumuhay sa lugar ng Happy Land. Sa bawat paghakbang sa lugar na ito, matatamasa ang hirap at kasalatan na iniinda ng mga mamamayan sa komunidad dito. Bakas sa bawat sulok ng Happy Land, ang kahirapan at ang kakulangan nila sa kakayahan na tustusan ang kanilang mga pangangailangan. Sa huli, pati ang pagkain ay hindi na rin nabibigyang importansya. Kita sa lagay ng mga kabataan ang epekto nito. Walang iba, kundi ang malnutrisyon. Tumatayang 27.6% ang antas ng malnutrisyon sa ating bansa. Sinasabi na isa sa bawat 4 na batang may edad 5 pababa ay maliit para sa kanilang edad dahil sa kakulangan ng sustansya. Ako naman si Evelyn Blasoroca, nakatira sa Building 3 Unit 1. So Ate Belen, ilang taon na po kayo? 54. Ate Belen, ilang taon na po kayo nagbebenta ng pagpag po? 3 taon. 3 taon. Kamusta naman po yung pagbebenta ng pagpag? Like, matumal po ba or maano? Nung nakaraan matumal, pero nakaraan. naman maganda naman ang pagbibenta ng pagpag. Ba't niyo po ba naisipan na magbenta ng pagpag? Siguro naman sa kahirapan ng buhay naman. Tsaka medyo mabigat talaga ang pera dito. Yung nakaraan na naghigpitan. Yung naisipan ko nga magtinda ng pagpag kasi yun ang kaya ng Pilipino, ng mga mahihirap dito. Opo. Then mura pa, masarap. Hindi po ba sumagi sa inyo na umistop sa pagbebenta po? Sa bagay, kung isipin ko lang nga, ayaw ko na kasi hirap din. Mahirap, opo. Sa paglilinis, Opo. susugatan ka, natitinik ka. Ang kaso lang,
Naaawa pa din po ako sa sa mga- kapwa ko. Apo. Katulad niya. Sa mga batang po. Kasi katulad sa madalas dito, mahirap talaga mga squatter eh. Namamasura lang. Maraming mga anak. Sa 50 pesos, kaya nang buhayin ang 5 anak. Opo. Pwede na pakasyahin sa pagpag. Sa 50 pesos, sold na sila. Nakakaraos. Gumagawa ba yung gobyerno ng aksyon para ma-actionan yung mga gantong senaryo? Sa katulad ko, parang hindi ko naramdaman dahil maraming mahirap dito. Opo. Sa mga iba siguro, maramdaman nila, pero dito, marami pa talaga naghihirap rin. Sarili mo ka. Yun ang nagtulak din number 1 sa akin na kung paano ko, nakakatulong sila sa akin, nakakatulong din Sa ako komunidad sa ko kanila. nakakatulong. Kasi ligtas naman sila sa akin pagdating. Malinis naman din po, di ba? Hindi lang malinis pakinggan kasi galing nga sa basura, Apo. pero depende naman sa paglilinis. Opo. Tama naman po. Sinimulan ni Ate Velin ang pagbebenta ng pagpag sa kanilang lugar upang masuportahan ang pamilya na siyang naglayon ding matulungan ang kanyang mga kababayan. Sa murang halaga, nakabibili ang isang pamilya ng pagkain na tutustos sa kanilang pang-araw-araw. Sa katunayan, ang pagtitinda ng pagpag ay hindi madali para sa mga katulad nila Ate Velin. Ngunit sa tuwing makikita ang sitwasyon sa kanilang komunidad, nagsisilbi itong motibasyon upang ituloy nila ito. At kung gaano man sila kasalat sa pangangailangan, ganun din sila kasalat sa tulong na karapat-dapat na nagmumula sa gobyerno. Makakatakas pa kaya? Sa kalbaryo ng sikmura, Ang mga Pilipinong nabibigay sa pagkain itinapon na ng iba. O patuloy na lamang ito magiging sugat ng ating lipunan. Kahirapan ang pulot dulo ng problemang ito na may kaakibat na malnutrisyon at kagutuman. Maraming tao sa Pilipinas ang nakararamdam nito. At ang paghahanap sa munting pag-asa na dala ng pagkain mula sa basurahan ang nagsisilbing kapitan nila upang iligtas ang kanilang mga sarili, kapwa at ang kanilang mga pamilya mula sa kagutuman na kanilang nararanasan. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Walang araw na hindi nila iniisip kung saan sila kukuha ng kanilang mga panstos sa pagkain. Hindi maikakaila ang panganib sa kanilang ginagawa, subalit para makaahon sa buhay at makatulong sa komunidad kahit paano, gagawin nila ang lahat. Kung sino pa ang pinagkaitan ng masaganang buhay, ay siya pa ang unang nagbibigay. Hindi na alintana sa kanila ang peligro na hatid nito. At napakaraming magagawa ng isang mag-aaral upang mapagaan ang pasanin ng mga nakasalaylayan. Sa pagbibigay ng kaunting pagkain, makikita mo ang ngiti sa kanilang mukha. Maaari ring ipaalam sa mga tao gamit ang iba't ibang plataforma ng social media ang tungkol sa kanilang kalagayan upang ang mga nasa oposisyon ay makaisip ng tamang aksyon para sa problema na ating kinakaharap dahil walang epekto ang kanilang pansamantalang solusyon. Ang kailangan natin ay isang permanenteng solusyon sa problemang ito. Ito lang ang naging malinaw na tanong sa aming isipan. Kailan kaya tayo makakatakas sa huwad na kalayaang dulot ng kahirapan na naging mitsa sa kalbaryo ng sikmura ng ating kapwa Pilipino?